Palapit na ng palapit ang Pasko, kaya pahirap na po ng pahirap ang makabook ng sasakyan para sa mga commuter. Kaya po yung ilan sumasakay na raw sa mga kolorum. Nakatutok si Nico Wahe. Papunta si Erickson sa isang klinik sa Ortigas kaninang alas 3 ng hapon. Galing pa siya sa Tondo, Maynila. At dahil alam niyang sobrang traffic, motorsiklo ang first choice niyang transportasyon. 2 motorcycle taxi app na ang kanyang ginagamit, pero walang tumatanggap. Hindi raw option ng TNVS na kotse dahil ang pamasahe katumbas na ng kanyang arawang sahod. Ang hirap mag-book, dadahilan nila traffic. Minsan nagpapadagdag or minsan nagpapa-cancel na lang. May pagkakataon daw na 1 oras na siyang dumudot-dot sa kanyang cellphone, pero wala pa rin. Diskarte niya. Kasali ako sa isang Facebook group na mga passengers and riders. Doon ako nagpo-post ng pick-up point and drop-off point, tas yung magkano yung ibibigay. Alam daw niyang kolorum rito, pero ano raw ba ang choice niya? Si Alexis, ramdam ang kakaibang traffic ngayong magpapasko. Minsan, mahigit 2 oras ang biyahe niya sa bus sa Commonwealth Avenue, patungong San Jose del Monte, Bulacan. Gumagamit din daw siya ng mga motorcycle taxi kapag may mga short travel sa NCR area. Ay, sobrang tagal. Ewan ko, nangungontrata na kasi sila eh. Di ko alam kung ano nangyayari. Naunang nasita sa pagdinig sa Senado ang pahirapang pagbubuk sa TNVS. Sinusubukan pa namin kunin ng pahayag ng LTFRB kaugnay ng mga hinaing ng commuters. Pero nauna na nilang inanunsyo na inaprubahan nila ang special permit ng 5,000 units ng TNVS. Simula bukas, December 15, bubuksan ang application para sa special permit ng mga PUV. Sa kabila ng pahirapang pagko-commute, paalala ng LTFRB, i-report ang mga sobrang maningil na mga transportasyon. Sa mga lehitimong transportasyon lang din daw sumakay. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.